What's up mga ka-guys? Welcome back sa ating food adventure. Ngayong araw, babahagi ko sa inyo ang aming experience sa Ground of Light Seafood Restaurant, isang Egyptian restaurant na matatagpuan mismo sa loob ng Abu Dhabi Fish Market. At dahil nasa loob ito ng fish market, asahan nyo talagang fresh ang seafood na ginagamit nila. Isa ito sa mga bagay na agad namin nagustuhan sa lugar. Bago dumating ang mga main dishes namin, nagsimula kami sa kanilang koptari, pita bread. Kasama nito ang iba't ibang dip sauces, may mga creamy dips na malinamnam, may kakaibang lasa kumpara sa nakasanayan nating sausawan. Meron din silang pulang sauce na hindi ko alam ang isaktong pangalan, pero may konting alat, asim at sarap na bagay sa pita bread. May kasama ng itong lemon na pwedeng bigain para mas lumabas ang flavors. Simple lang siya pero masarap, kakaibang experience ito para sa akin. Sunod naman ay ang kanilang seafood latte. Punong-puno ito ng iba't ibang seafood tulad ng malaking grilled shrimp, fried calamari, at iba pang klase ng isda na niluto gamit sa Egyptian spices at seasonings. May kasama din itong fries, lemon, lalong nagpapasarap sa bawat kagatin. Ang unang mapapansin mo pa ay ang laki ng servings. Talagang sulit ito para sa pamilya o grupo, magkaibigan o gustong magsalo-salo. Nagustuhan ko rin dito ay hindi overcook ang seafood, makatas pa rin ang shrimp, malambot ang calamari at juicy ang isda. Ramdam mo talaga ang pagiging fresh na sangkap dahil sa loob mismo tayo ng fish market. Masarap din ang kanilang timpla dahil sapat ang spices para lumabas ang natural na lasa ng seafood nang hindi ito natatabunan. Kaya bawat piraso ay may sariling karakter at lasa na talagang kakagana kumain. Kaya kung mahilig kayo sa seafood at gusto niyong subukan ang kakaibang Egyptian dining experience dito sa Abu Dhabi, sulit na sulit bisitahin ang Ground of Light Seafood Restaurant. Fresh ang seafood, masarap ang pagkain at siguradong mapusog kayo. Bango. For Emirates Palace. Pupunta tayo sa Emirates Palace. Isa ito sa mga pinakasikat at pinakamagandang hotel sa Abu Dhabi at kilala sa elegante nitong disenyo at napakalawak na paligid. Pagdating pa lang natin, mapapansin agad ang mga magagandang fountain sa harap at ang malawak na open area na napapalibutan ng mga puno at hardin. Isa sa mga paboritong spot ng mga turista ay ang mataas na hagdan dahil mula rito makakakuha ka ng magandang view ng paligid. Habang nakatayo naman tayo sa itaas ng hagdan, matatanaw ang modernong skyline ng Abu Dhabi na puno ng matataas at magagandang gusali. Marami ring bumibisita dito para maglakad-lakad, mag-relax at syempre para kumuha ng mga larawan bilang alaala. Pagdating natin sa pinakadulo ng hagdan at pagpasok sa loob ng Emirates Palace, agad tayong sasalubungin ng napakagandang interior na talagang pakita ng karangyaan at kagandahan ng lugar. Mapapansin ang malawak na hallway, mataas na kisame at mga eleganteng dekorasyon na nagbibigay ng napaka-classic at royal na pakiramdam. Sa iba't ibang bahagi ng lobby, makikita rin ang mga magagandang painting at iba pang artistic display na lalong nagpapaganda sa paligid. Sa gitna naman ng lobby ay makita ang malaking dekorasyon na nagsisilbing sentro ng atensyon ng mga bisita. Talagang grande at kahanga-hanga ang bawat detalye ng lugar. Habang naglalakad tayo sa loob, maririnig din natin ang magandang tugtugin mula sa isang pianist na nagbibigay ng mas relaxing at eleganteng ambience sa buong hotel. Para kang nasa ibang lugar na puno ng katahimikan, karangyaan at sining. Sa pagpunta naman namin sa dulo, mas bubungad ang isang malawak na bahagi ng hotel kung saan matatanaw ang napakagandang tanawin sa labas. Mula rito, makikita ang lawak ng paligid, mga hardin at ang asul na tubig ng Arabian Gulf na nagbibigay ng napakagandang backdrop sa Emirates Palace. Talagang bawat sulok ng Emirates Palace ay nagpapakita ng kagandahan at karangyaan. Kaya naman, isa ito sa pinaka-iconic destination sa Abu Dhabi at isa sa mga lugar na hindi mo dapat palampasin kapag bumisita sa lungsod.
Subscribe! Pagkatapos ng aming pamamasyal sa Emirates Palace, dumiretso naman kami sa Marina Mall para sa panibagong adventure. Pagdating namin dito, mas lalo kami natuwa dahil nagkaroon kami ng free skating pass para sa mga bata sa tulong ng isang kababayang nagtatrabaho dito. Kaya naman, dali-dali kami na pumunta sa skater para ma-avail ang libreng pass. Pagdating namin, isa namang mabait na kababayan ang tumulong sa amin sa buong proseso mula sa registration hanggang sa pagsuot ng kompletong safety gears. Skatepark na ito, may mga instructors na handang magturo para sa mga gustong matuto mag-skate. Kaya kahit baguhan, pwedeng sumubok na may gabay at kumpiyansa. Siyempre, hindi mawala ang ilang pagdadat at kaunting pagkatisod habang nag-aaral. Pero, bahagi lang iyon ang kasiyahan at pagkatuto. Sa bawat pagbangon, mas lalong lumalakas ang loob at mas gumagaling sila mag-skate. Makikita rin sa kanilang mga ngiti kung gaano nila na-enjoy ang karasang ito. Bukod sa saya, bago lang silang natutunan at karanasang hindi nila madaling makakalimutan. Sa pagtapos ng araw, umuwi ang mga bata na puno ng saya, bagong kaalaman at masayang alaala. Siguradong mananatili sa kanilang mga puso. Punta naman tayo sa Madinat Zayed Gold Center dito sa Abu Dhabi. Ang Madinat Zayed Gold Center ay parang Green Hill sa Pilipinas. Ang halos lahat ay makita mo rito. May mga tindahan ng ginto, damit, bag, babango, gadgets at iba pang mga pasalubong. Kaya naman marami ang pumupunta dito para mamili at maglibot. Marami kang pagpipilian dito mula sa simpleng disenyo hanggang sa mga elegante at detalyadong alahas. Mas maganda pa rito kung ikaw ay turista at kwalipikado sa VAT refund program. Maaari kang mag-claim ng refund para sa bahagi ng VAT na binayaran mo sa mga biniling produkto. Karaniwan itong inaasikaso sa airport bago umalis sa UAE, kaya dagdag tipid din para sa mga namimili. Habang pauwi naman kami, napadaan kami sa isang tindahan ng karakti at syempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataong matikman ang mainit at masarap na tsaa. Nakakatuwa rin panoorin si Kuya habang naghahanda ng inumin dahil talagang pinapakita niya ang kanyang galing at bilis sa paggawa ng karakti. Bago tuluyang umuwi, dumaan din kami sa isang self-service machine kung saan pwede mag-load ng data o mag-top up ng iyong mobile line. Napakadali at napaka-conveniente lalo na para sa mga turista at mga residente na lagi nangangailangan ng internet habang nasa biyahe. Diyan na magtatapos ang aming araw. Pagod man sa kakalakad, sulit naman dahil puno ito ng magagandang karanasan, masasarap na pagkain at syempre mga alaalang hindi malilimutan dito sa Abu Dhabi. Hanggang sa susunod nating adventure. Bigyan ka ng chance, no? Palitan yung tunog ng dinosaur. Ano yung papalit mo na tunog ng dinosaur? Meow!